So, ganun din, ilagay ko na itong mga ito. Yan, lagay ko na yan. Then, pag nailagay ko na yan, so, again, malinaw na sa akin, sa atin ngayon, sa akin pala, that the black is, yun yung entry point. And since this is 3 o'clock, so, 17 minus 6. So, this chart ay nilabas ng around 12. So, now it's 5 o'clock, baka mamaya, tumaas na. Tingnan natin. Euro USD, so ayan na siya. So again, kumbaga sa percentage ng 1:2, ito ngayon, dalawa na yung chart, tatlo na, no? For the gold, hindi tayo, parang hindi niya sinunod, pero hindi pa naman na-invalidate. Paano invalidate, Met? Hindi niya pa, ayun, no? Oh, nag-hold pa yung sinasabi niyang pivot point. And at the same time, sumasampa siya doon sa ating moving average. And the price is about to cross the ano tawag natin doon? Tawag dito natin, the entry na sinasabi niya. So, look for this chart mamaya. Okay. Going back to Euro USD, ayan. So, ibig sabihin pala, kung nakapasok tayo dito kanina, 1 hour, if this is 12 o'clock, lagyan ko to ng period separator. So, yung mga yan, yung paliwanag niyan, how to navigate MT4, MT5, nasa Canvas. Ano naman mate yung Canvas? Yung Canvas, ginawa kong learning management system, naka-structured siya. Anyone who wishes to join the Canvas, you can give me your email. And please, kung sino man yung nag-invite sa inyo, Mate Emmy, si Mate Emmy, you can ask Mate Emmy para ma-assist kayo how to set up your Canvas. Again, that is for free. Okay. So, the period separator will tell us kung kailan nag-umpisa yung market magbukas. This is the 6 o'clock ng umaga, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi niyang entry. So, ayan na siya. Pwede sanang nag-enter dito and then we set our stop loss here. So, ito na ngayon yung tinakbo niya. Sukatin natin. Ayan na, nasit na niya yung TP1. Ayan. So, there's another TP2. And kung titingnan nyo sa kaliwa, eto siya. The buying zone actually is the green candlestick. Doon nag-umpisa yung pagbagsak. But if we were going to consider this is the whole consolidation. Kasi dyan ayan siya. So, from that consolidation, kahit sabihin natin ito lang, ayan, from that consolidation, so nagkaroon ng breakdown. Strength, yes. Speed, only one candle from this price to this price. Ayun siya. Medyo in-extend pa niya lang. Ayan, in-extend pa nga lang niya. And then, kung i-compress ko siya, tingnan natin, ayun. Ayun yung weekly. Weekly support. Hindi niya naabot masyado. So, very conservative siya. Dito niya nilagay yung stop losses niya. Ayan. Siyempre, ito ngayon, parang sobrang layo na niyan. So, ayan siya. Then, parang nagpo-pull back siya. Kaya lang, considering this, parang halos abot na niya. Kung papasok ka pa dyan, medyo huli na. Ito, okay dito. Pero yan, ito na siya. Yung price kasi, yan, ang inaalala ko dito, hindi kayo sanay ng maraming nakalagay na kwan. Yung price kasi from this candle to this candle, nagkaroon ng gap. Ayun. Since sanay na tayo sa price action lang, eto siya. Halos sarado na. Yung gap na yun, halos sarado na. So, pumasok ka dyan, it's too risky para sa akin. Kaya lang, for the sake of challenge, pwede pa rin silang mag-buy dyan. Pagdating dito, out na. Kasi yung challenge, kailangan nandun ka sa position ng 1 minute above and 30 minutes below.
And then for the challenge, for 2 hours challenge, they have to open 5 trades at the same time and no less than 15 trades. Any one from that criteria na violate nila, kung manalo man sila, hindi nila makuha. And if I were you naman, kayo na hindi pumasok, the better kasi mag-focus na lang kayo sa gold. Ang mahirap kasi pag marami kang iniintinding trade, nakakalito yan. Hindi naman tayo ganun pa talagang ka-expert. So if I were you, focus ano yung talagang gusto nyo. If you want gold, gold. If you want GBP, USD, Euro USD, mamili lang kayo dyan. What is the problem with gold? The problem with gold is very volatile. Euro USD, medyo mabagal siya. Pero medyo conservative siya. Okay? Any question, mate? So, yung karamihan naman, they already know how to do the top-down analysis. Using the top-down analysis. Ayun siya. Again, malinis. Ayan. I used the previous month. Weekly. Ayan. So, naglagay ako ng line. So, kasi nakita ko there are consolidation on a weekly basis. Hindi na ako naglagay ng daily. Instead, yun na lang Trading Central. So, medyo, lalo na kung bago ka ulit dito sa ating community, medyo maninibago ka, pero by next week, we will bring back yung tinatawag nating basic. There's a day for MT4, MT5 navigation. Maybe Tuesday is the support and resistance made simple. And then the third day is economic data analysis, yung mga ganon. And then the fourth day, yung consolidation and breakout. Gagawin natin ganon kasi maraming pumasok na bago. So, the canvas and Zoom. Ano yung pinagkaiba? Sa canvas, naka-structured yung lesson 1, lesson 2 para hindi mag-mix lalo na kung baguhan. Wherein sa Zoom, it's a combination of all modules or lesson. So, ibig sabihin, ito na yung nagiging strategy natin. So, if you are newbie, papasok natin sila dito sa Zoom. Di malilito sila. Yes, pero makikita nila yung future ng isang pagiging trader. Pwedeng sabihin nila, gusto ko yan. If not, so hindi sila magjo-join. If they join, we can bring them to Canvas. I only need the email. So, pag natuto sila ng 1, they join uli ng Zoom. Hanggang makumpleto nila yung skills, yung basic skills natin. So, until maging okay na sila uli. Kasi kung lagi ko naman i-discuss yung basics sa Zoom natin, maboboard yung mga medyo matagal na. Kung puro tayo basic, hindi natin, ang mga tao, ang gusto natin kumita. Gusto natin matuto. Dito, ang gusto natin kumita using the live chart. So, yun yung approach natin. Okay? So, I stop the recording. Nakatatlo tayo.